Sa video na ito, ihahandog ko sa inyo ang kwento ng isang pamilyang lumipat sa isang lumang bahay sa Malabon kung saan nagsimula ang kanilang bangungot. Makakaranas sila ng mga kababalaghan na magpapakaba sa inyong mga dibdib. Habang inaayos ang kanilang bagong tirahan, napansin ni Miguel ang isang duyang gumagalaw kahit walang hangin. Sa gabi, maririnig nila ang nakakakilabot na lulabay na tila nagmumula sa lahat ng direksyon at dito magsisimula ang kanilang takot. Noong 1985, isang mainit na hapon, dumating sina Miguel, ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na si Isabel sa kanilang bagong bahay sa Malabon. Bagamat luma at may mga sirang bahagi ang bahay, para sa kanila, ito ay isang bagong simula. Habang nag-aayos ng mga gamit, napansin ni Miguel ang isang lumang duyan sa bakuran na biglang gumalaw kahit walang hangin. Pinilit niyang huwag pansinin ito, iniisip na baka may pusa lang na dumaan. Miguel, pakiabot nga ng kahon na yan, sabi ng kanyang ina habang abala sa pag-aayos ng mga gamit. Sige po, inay, sagot ni Miguel habang nagmamadaling tumulong. Habang inabot ang kahon, napansin ni Miguel ang mga lumang larawan sa dingding. May mga larawan ng isang batang babae na tila malungkot ang mga mata. Sino kaya to? Bulong niya sa sarili, ngunit binaliwala na lang niya ito. Sa gabi, habang natutulog na ang lahat, nakita ni Miguel ang isang anino sa bintana ng pasilyo sa itaas. Nagtaka siya ngunit hindi na lang ito pinansin para hindi matakot ang kanyang pamilya. Ngunit alam niyang may kakaiba sa bahay na iyon. Isang gabi, tahimik ang lahat nang biglang sumigaw si Isabel mula sa kanyang kwarto. Inay, may sumusubok na lunurin ako. Tumakbo si Miguel at ang kanyang ina papunta kay Isabel. Nakita nilang basang-basa si Isabel at nanginginig sa takot. Habang pinapakalma ang kapatid, napansin ni Miguel ang mga bakas ng tubig sa sahig mula sa kwarto ni Isabel papunta sa banyo. Paano nangyari ito? Tanong niya sa sarili. Anak, anong nangyari? Tanong ng kanilang ina. May batang babae na sumusubok na lunurin ako, sagot ni Isabel habang umiiyak. Simula noon, tuwing gabi naririnig ni Miguel ang mga yabag at bulong sa paligid ng bahay. Isang gabi narinig niya ang isang batang babae na kumakanta ng isang nakakakilabot na lulabay. Sinubukan ni Miguel na hanapin ang pinagmumula ng kanta, ngunit tila nagmumula ito sa lahat ng direksyon. Saan ka galing? Bulong niya habang naglalakad sa madilim na pasilyo. Kinaumagahan, narinig ni Miguel si Isabel na kinakanta ang parehong lulabay habang naglalaro. Sino nagturo sa iyo ng kantang iyan? Tanong ni Miguel. Si Clara, ang bago kong kaibigan, sagot ni Isabel. Sino si Clara? Tanong ni Miguel. Sabi niya, pinatay siya ng kanyang ina, sagot ni Isabel na ikinagulat ni Miguel. Anong itsura niya? Tanong ni Miguel. May mahabang itim na buhok at puting damit, sagot ni Isabel na parang walang takot. Hindi alam ni Miguel kung paano sasabihin sa kanilang ina ang mga nangyayari, kaya't pinili niyang manahimik na lang para hindi mag-alala ang kanilang ina. Ngunit alam niyang hindi matatapos dito ang kanilang mga bangungot. Noong isang araw, habang naglalaro si Miguel sa basement, bigla niyang nakita ang isang nakakatakot na nilalang na may maitim na buhok at itim na mga mata. Napaatras siya sa takot, halos hindi makahinga. Tumakbo siya pataas, hinahanap si Isabel. Isabel, alis na tayo dito sa basement, sigaw niya. Bakit? Tanong ni Isabel, halatang hindi alam ang nangyayari. May nakita akong nakakatakot doon, sagot ni Miguel, nanginginig ang boses. Hindi man lang nagpakita ng takot si Isabel. Hindi ko nakita si Clara doon, sabi niya na parang walang pakialam. Baka nagtatago lang siya, dagdag pa niya, na para bang normal lang ang lahat. Nagmamadali silang umakyat at agad nilang sinabihan ang kanilang ina.
Inay, may nakita kaming nakakatakot sa basement, sabi ni Miguel. Umaasa na maniniwala ang kanilang ina. Ngunit pinaliwala lang ito ng kanilang ina. Imahinasyon niyo lang iyan, sagot niya. Hindi man lang tinitingnan ng mga bata. Kinagabihan natagpuan ni Miguel ang isang kahon ng alahas mula sa basement sa harap ng kwarto ni Isabel. Nang buksan niya ito, narinig niyang muli ang nakakakilabot na lulabay na umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi maiwasang isipin ni Miguel na baka may masamang espiritu sa kanilang bahay. Ano ba ito? Bakit nangyayari ito sa amin? Tanong niya sa sarili habang nanlalamig ang kanyang katawan. Makalipas ang ilang linggo, muling sumigaw si Isabel sa kalagitnaan ng gabi. Inay, may sumusubok na naman na lunurin ako. Halos mabaliw si Miguel sa takot at nagmamadaling tumakbo papunta sa kwarto ni Isabel, ngunit biglang sumara ang pinto sa kanyang harapan. Naririnig niyang sumisigaw ang kanyang ina at kapatid sa loob. Buksan niyo ang pinto, sigaw ni Miguel habang pilit na binubuksan ang pinto. Nang sa wakas ay bumukas ito, nakita niyang kinakantahan ng lulabay ng kanyang ina si Isabel na natutulog, na para bang wala siyang naririnig na sigaw kanina. Dumaan ang kanilang ina kay Miguel na parang hindi siya umiiral. Inay, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Miguel, ngunit hindi siya pinansin. Nagsimulang magduda si Miguel na may masamang espiritu na sumasanib sa kanilang ina. Kailangan kong malaman ang totoo, bulong niya sa sarili, habang pinapanood ang kanyang ina na tila ibang tao na. Sa susunod na umaga, isang nakakatakot na tanawin ang sasalubong kay Miguel. Kinaumagahan nakita ni Miguel ang kanyang ina na basang-basa habang nagluluto ng almusal. Kinakanta nito ang lulabay na naririnig niya tuwing gabi. Inay, bakit ka basang-basa? Tanong ni Miguel habang nagtataka at kinakabahan. Sino ka? Wala akong anak na lalaki, sagot ng kanyang ina na ikinagulat ni Miguel. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig sa narinig. Pagkatapos naglakad ang kanyang ina papunta sa basement. Narinig ni Miguel ang isang malakas na ingay mula sa loob. Natakot si Miguel at nagdesisyong sundan ang kanyang ina. Kailangan kong malaman kung anuing nangyayari, sabi niya sa sarili. Bumaba siya ng dahan-dahan. Bawat hakbang ay parang may bigat sa kanyang dibdib. Pagdating sa basement, nakita niyang madilim at malamig ito. Wala siyang nakitang tao. Inay, nandito ka ba? Tanong ni Miguel, ngunit walang sumagot. Habang naglalakad sa basement, napansin niya ang mga lumang laruan at damit ng bata. Ito ba ang mga gamit ni Clara? Tanong niya sa sarili habang sinusuri ang mga ito. Biglang may narinig siyang kaluskos mula sa isang sulok. Sino yan? Tanong ni Miguel habang dahan-dahang lumalapit. Sa sulok nakita niya ang isang lumang diary. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. Ito ang kwento ni Clara. Bulong niya habang binabasa ang mga pahina. Bawat salita ay parang nagdadala ng malamig na hangin. Nang matapos niyang basahin ang diary, napagtanto ni Miguel na kailangan niyang hanapin si Isabel. Isabel, nasaan ka? Sigaw niya habang nagmamadaling naghanap sa buong bahay. Natagpuan ni Miguel ang walang buhay na katawan ni Isabel na lumulutang sa pond sa likod ng bahay. Patuloy na kinakanta ni Isabel ang nakakakilabot na lulabay kahit wala na itong buhay. Isabel, hindi! Sigaw ni Miguel habang lumuluha. Hinila niya ang katawan ni Isabel mula sa tubig. Ang kanyang puso ay parang dinudurog sa bawat segundo. Ang kwento ay nagtatapos sa isang malalim na kalungkutan at takot. Bakit nangyari ito sa amin? Tanong ni Miguel sa sarili habang yakap-yakap ang katawan ni Isabel. Ang kanyang mga luha ay hindi mapigilan. Ang mga alaala ng mga pangyayari ay patuloy na bumabagabag kay Miguel, na nag-iwan ng mga tanong na walang kasagutan at mga sugat na hindi maghihilom kailanman.
Ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala na hindi lahat ng bagong simula ay may magandang wakas. Ang pamilya ni Miguel ay natutunan na hindi lahat ng bahay ay dapat tirhan. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Can't wait to see you sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga bahay na may kwento.